Gusto mo ng nangahabol sa'yo, yung tipong ginawa ko kila MG noon. Sige, pagbibigyan kita. Gusto mo di ba? Ang iba lang si MG tsaka si Jonah, mayayaman na yun. Ikaw hindi pa. Nagsisimula ka pa lang. So this will affect you. Kung ako sa'yo, tumawag ka na ng abogado kasi tol, hindi kita tatantanan talaga. Sana wag kang magkamali ng salita na bumalik sa'yo. Paano ibig sabihin? Halimbawa, kasi alam naman namin lahat na hinahamon mo si Bogart TV ng kasuhan, men. Ayaw namin na ikaw pa yung mabaliktad, pare. Kasi ganyan ang nangyari sa una mo Kung gusto niya akong kasuhan ng cyber libel, kahit ibigay ko pa yung address ko sa kanya, okay lang sa akin. Kahit sabay pa kami magpa-file. So yun, pare, sa mga hindi nakakaalam sa mga nangyari, si Bogart, naiuwi niya yung buzzer sa Jollibee. Si Nico David, pinost yun sa social media niya. Tapos, nabash si Bogart TV dahil dun sa buzzer na yon. Di ko alam kung dahil kay Nico David. Nag-live si Bogart, pare. Pinatamaan niya si Nico David. Kaya medyo mainit tong balita, pare. Sinabihan na, ang point naman, pare, na wala nang nanonood kay Nico David. Si Nico David nag-live kanina, pare. At parang tinamaan talaga yung pagkatao ni Nico David. Ito, pare, panoorin natin. Itong mga pangit na content na to, iisa-isahin ko yan, tas sasabihin ko sa Facebook kung ano yung problema niyan. I will make sure of that para maging dilawan ka na rin. Wala ka nang kitain sa mga content mo, di ba? Aasa ka na lang sa sugal. And alam nyo ba, mga kamatis, mga kaibigan, parang parang gagawa ni Nico David ng paraan yung mga content ni Bogart para mapansin ni Facebook kung ano yung mali doon. Yun ang sinasabi niya. Bibigyan ko lang kayo ng hint. Si Buzzer Ang Pagcor po ay nag-hunting na ng mga fill-win na yan. Yung mga ganon, hinahunting na nila yung mga yan. Tama yan, so, pare. pagka, kunyari, nagkaroon ng Senate hearing, tapos pinatawag kami, mga influencer, sasabihin ko, ikaw yung isa sa mga nagpo-promote ng fill-win. Okay ba yun, tol? Kasi may nagpo-promote ka naman talaga ng i-mention kita, ilalagay ko yung mukha mo doon, tapos alam mo yun, sa lahat ng... Pero tama naman yung sinasabi niya Hindi rin kasi maganda ng sugal. Parang against nga yun. Hindi ko sure pero against yun sa policy ni Facebook sa pag-post ng content kumbaga di ba, clout lang to tol di ba mahilig kang... Sige Nico, ubusin mo yung mga bobong content creator, sabi ni 22 pieces. Magpapansin. Namimiss ko na nga yung lumang Nico David Actually, mas grabe nga ako magpapansin. Kung ako sa'yo, magtawag ka na ng abogado. Mabait na kasi yung Nico David ngayon, pare. Mas mo na ako ng kaso. Gusto mo, samahan pa kita Pwede, di ba? Sana mapanood niya to. Hindi ko to hahabaan ng 30 minutes para lahat ng words ko pumasok sa utak niya kung gaano ako kaseryoso dito. Oo, tol, laos na ako. Okay lang yun, pare. Pero tandaan mo, meron akong fan base pa rin. Meron pa rin mga yan. Meron, malaki yan, pare. Ako na audience dito na nakikinig sa akin. Saka maganda sa fan base niya, open-minded talaga Nasasabihin ko kung saan yung mali dyan, kung ano yung violation na ginawa mo. Tapos ire-report ko yan sa Facebook. Di ba? Para pagka nakita ni Facebook kasi na mag-sorry si Bogart TV na hindi pa harassment siguro pwede yan sa amin. Hindi, totoo naman namin naglalagay sa bulsa nung buzzer na yun. Pero magbabibrate yun, pare. Hindi ko alam kung saan bulsa niya nilagay. Baka sa bulsa ng bag. So since pangit yung context, hindi namin i-monetize yan. Ayos ba yun, tol? Para masaya, di ba? Kasi mukhang matapang ka naman Di okay, good game. Tapos sa Jollibee din, 'di ba? Sana lang so hopefully yung management ng Jollibee makita na walang intense background to. Gusto ko kasi kung i-clip ako, pwede nyong nakawin tong content na to para alam nyo kung ano yung gagawin natin sa kanya. Okay? Para kasi talaga si Nico, pare. Okay lang, hindi. Nanghirap pag bigla ano ka bang akala nyo? Porque hindi na ako sumasagot doon sa iba na nang call out sa akin, ibig sabihin hindi ko na kayang sumagot kahit kanino dito. Hindi, namimili na lang ako ng aawayin ko kasi ayoko na Hindi ko na, retired na ako sa pagdadrama dito sa social media. Gusto ko na, ano bang content ko? Voltes 5. Pero para sa'yo, bibigyan kita ng exception, okay? Isipin mo gagawa na nga lang ng content, may damay pa na innocent. Ako kay Jonah. Kung ako sa'yo, magkumuha ka na ng abogado mo. Pero I'll make sure na wala akong sasabihin sa'yo na pwede mong idemanda, pero sasabihin ko sa'yo yung gagawin ko. First step ko, papanoorin ko lahat ng video mo, ni Bogart. tapos lalagay ko doon, ita-timestamp ko kung saan ka nagkamali para lagi kang may issue. Di ba? Parang naman yun yata yung gusto mo Ito yun
pinapatag niya ako dito, yinayabangan pa niya yung mga tao rito na parang itag niyo daw ako kasi daw sumasaw-saw daw ako dun sa mga, dun sa Taiwan niya. Una sa lahat, tol, wala akong pakialam sa'yo, okay? I don't care about you. Alam mo yun, siguro pag namatay ka, magko-condolence ako or di kaya na-aksidente ka, get well soon, gaganon ako. Pero in general... feeling ko galit na galit si Nico David. Umabot na sa ganun level yung pagkano niya. Pero kaya mo yan, paring Nico David. Naniniwala ako. Ibalik mo yung dating Nico David. Mas exciting yon pare. Iwasan mo lang talagang makasuhan ka. Yun lang. Pero alam ko na kayang-kaya mo yun. Don't care about you. You do not matter to me. Kaya ka lang nagmamatter sa akin kasi may ginagawa kang hindi ka aya-aya sa social media na nakikita ko. Grabe ka Gusto naman, mong gumawa ng kalokohan? Huwag ka mag-post. Kita mo, hindi ba pa... Huwag ka mag-post, di ba? Huwag ka mag-post kung ayaw mong ma-call out na mga kagaya ko. Huwag ka mag-post. Pwede ka naman mag-post. Pwede huwag ka naman magpo-post ng ganun na proud kang may naiuwi na hindi dapat iuwi. Pwede ka mag-post, pare. Hindi naman namin kasalanan kung hindi ka nag-aral ng GMRC. Hindi namin kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Okay? Hindi nga kasalanan ng magulang mo yan eh. Kasi sa tingin ko, yung magulang mo, pinag-aral ka. Ikaw lang yung hindi natuto. So, hindi na nila kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Malaki ka na eh. Nakakapag-upload ka na nga sa YouTube. Yung simpleng pagkuha ng buzzer ng Jollibee. Hindi pa ba yun sapat na dahilan na hindi ikaw ay nakakaintindi, di ba? Hindi naman sa pare, sobrang babaw talaga ng kaligayahan sa Facebook. Alam mo yun, may konting... Basta sobrang... Ewan ko pare, iba yung humor sa Facebook. Para pag may natumbang lata sa mukha mo dun, may tatawa na eh. Monetization mo is on hold. Unlike sa YouTube kasi, automated sila. Okay, kaya mas maliit yung views niya dito sa YouTube kasi wala siyang following dito. So, mali ka pare. Kaya maliit yung ano niya sa YouTube, yung views niya kasi pare hindi siya parang TikTok na bigla na lang i-scroll up. Pag sa kanila kasi sobrang intense or nakakatawa agad. Kaya yung mga tao magi-stay doon sa content nila. Pag nag-stay sa content nila, signal yun kay Facebook na maganda yung content nila kaya di-distribute pa nila sa maraming tao. Para yung Facebook app mas matagal yung retention niya. Unlike kay YouTube kasi pare, kailangan mo pang gandahan yung thumbnail mo, kailangan mo gandahan yung title mo bago ka panoorin ng tao. Kaya kapag pinanood ka ng tao sa YouTube, ibig sabihin, ibang level ka. Kumbaga, mas madaling mag-trending sa Facebook, sa TikTok compare sa YouTube. Yun ang totoo pare, hindi dahil maliit yung following niya sa YouTube. Pero sa Facebook kasi, mas malaki ang kinikita sa Facebook. Pero maliit, kasi pare. nga, madaling mag-viral doon. Kaso, ang takeaway naman doon, madali din ma-report, okay? Kasi pwede mong sabihin yung violation sa Facebook and they will investigate it for you. Lalong-lalo na ngayon, di ba? Syempre, mga di ba? Promise ko sa'yo, tol, after nitong ginagawa natin, magiging dilawan ka na rin sa ayaw at sa gusto mo. Ito yung una niyang post eh. So, na-predict ko na i-delete niya yung post na yan. Kasi of course, alam niyo kung bakit ko na-delete. Kasi end of the day, si Nico David, di naman ako masamang tao, hindi naman ako kriminal. Mahirap bang intindihin yon? Pero ito, ginawa niya, ninakaw niya yung or kinuha niya. Kasi obviously, pag nandyan na yung order mo, magbabas yan. So, anong gagawin mo? Bibigay mo dun sa... Walang taong perpekto pero walang nag-uuwi ng buzzer ng Jollibee, pare. Hindi, meron dyan talaga. Hindi sinasadya, men. Meron naman din siguro talaga. Pero parang napakalabo rin. Napakaliit na tsansa na may uwi mo yun ang hindi mo alam. Kahera, tapos bibigay sa'yo yung order mo, tapos uwi ka na. So, it is impossible for you to miss this out na nakuha niya, na uwi niya. It is impossible. Hindi siya impossible eh. Napakaliit na chance. Mo. Hindi mo ipopost at ipagyayabang sa iyong hundreds of thousands of followers. Kasi, ang ending niyan, pag nakita nila na nagva-viral yung post mo, merong gagaya niyan. Ako din, Kuya Bogart, nakakatawa. Totoo yan talaga, pare toxic yung ganyan. Ang naaapektuhan niyan, yung mga nasa baba mo. Teka. The old Nico is back, pare. Lang, nagpa-picture pa sa kanya yung kahera. Can you imagine that?
Tapos, tas kinomentan pa, super approachable si Sir Bogart, pero yung pending number po namin sa buzzer number 20, nauwi niya po, 500 po isa nun, di ba? So, nung pinost to nung Ali, ang iniisip niya siguro ay nauwi lang, pero hindi, ginawang Chad Nico content David is back. Ginawang para sa social media mileage Dyan talaga siya lumakas for the views, okay, sige, game! Gusto mo ng nangahabol sa'yo, yung tipong ginawa ko kila MG noon, sige, pagbibigyan kita, gusto mo di ba? Ang iba lang si MG tsaka si Jonah, mayayaman na yun, ikaw hindi pa, nagsisimula ka pa lang. So this will affect you. Kung ako sa'yo, tumawag ka na ng abogado kasi tol, hindi kita tatantanan talaga. Kaya ako talagang napikay, imbis na mag-sorry na lang. Pwede niya namang i-delete po, sabi, sorry, mali ko po. Ganun lang. Nagyayabang pa. Sige, magyabangan tayo dito. Ako sa'yo, mag-file ka na. Tignan mo kung may mangyayari pag magpa-file ka sa akin. Gusto mo, samahan pa kita. Gusto mo, bigay ko pa yung address ko sa'yo. Sabi ni Lawrence Cortez, slap trip, ikaw yung pinagtripan ni Bogart TV para ma-divert lang yung ginawa niya. Yun, eto nga sige tol, game ako dyan pare, di ba? Kung ako sa'yo, totoo yan, na-divert nga pare. Ayan, tawag ka abogado para fair sa'yo. Lugi ka kasi pag ikaw lang mag-isa, gusto mo sama mo yung mga barkada mo. Ginagatasan mo daw lang siya, lalong-lalo na sa Taiwan. Huwag kang mag-alala, lahat ng content mo Pagkatapos nito pare, subukan natin tawagan si Nico David Tawagan natin pare. Ito si Nico David, si Nico David pare. Si Nico pare. Pare. Pare, ano nangyari? Hindi pare, kinain ko yung horse niya. Hindi men, tangin na, ang ganda na sinabi mo men. Teka, lakasan ko. Hindi, actually tol, nakaka-disappoint yun tol. Alam mo naman, mahirap kumontent dito. Pero, wag sanang ibase sa views, yung kalidad, di ba? Hindi, yun nga sinasabi ko sa mga viewers din, pare. Hindi, ito yung sinabi ko sa kanila. Napakadali. Naglalaro ka ba chess? Hindi, naka-live ako ngayon sa Twitch para pinapanood namin yung content mo. Just chatting kayo? Oo, just chatting kami. Sige, hello sa inyo. Hello Twitch. Yan pare, kilala nyo naman yan si Nico David. So yun men, ang sinasabi nga namin dito pare, kaya lang naman siya mukhang malakas kasi sa Facebook pare, sobrang babaw ng kaligayahan ng mga tao. Oo, tapos yung content doon pare is scroll based siya Unlike sa atin kasi dito sa YouTube, kailangan mo ng magandang thumbnail. Oo, search based din. Kaya mukha siyang malakas pare. Kaya mo yun sa Facebook ayaw mo lang Pare, nakita mo yung honest trailer ko, 1 million views Kaya. Nakita ko nga kanina. Pero pare, ang ano natin doon sa Facebook, for the love of the game lang. Kahit walang kita, ayos lang. For the love naman, lang. kilala ng mga ito sa ganyan. Kahit yung page na yun, wala akong paki pare. Kasi syempre mahal ko yung viewers. Pero men, ang ganda ng sinabi mo, sobrang ganda ng sinabi mo doon pare. Lahat, yung lalo yung part na na puto parang kaya ako kay Bogart pare, kakabahan ako puta, apektuhan lahat ng content ko, re-reviewin mo tapos sasabihan mo ng mali. Nakakatakot yun pare. Kasi nga, alam mo kasi, ang problema kasi sa YouTube kasi, sa Facebook, sensitibo sila. Sobrang sensitive, maling comment, report. Alam mo yon, ginagawa sa akin yun nung pare. Ginagawa sa akin yun nung eleksyon, 'di ba? Nagko-content ako mahirap kasi politics men Oo. So ang gawain doon ng mga trolls noon, talagang hukayan ng content na 2017 pare puta makakakuha ako ng report. Hindi ako nagbibiro. 2017. Grabe naman yan. Ng report. Bigla na lang cited for harassment 2017. Ganon ang laban noon. So alam ko kung paano gumalaw ang mga trolls na yan. And alam ko rin kung paano gumalaw yung Facebook. Sabagay, ngayon, sa tagal mo na pare. Sa tagal mo na Hindi ko kailangan ng maraming content. Isang content niya lang yung kailangan ko na magkamali siya, may masabi siyang hindi maganda, and it's over. Doon pa lang sa part ng sugal, pare. Puta, nakakatakot yung sinabi mo doon. Exactly. Sa tingin mo, mag-promote siya ng sugal, tapos yung sugal na yun, hindi under pagcore. Pero okay ka lang Okay ka lang kasi kanina nakikita namin namumula yung mata mo pare. Hindi ka ba na high blood? Hindi, high blood naman talaga ako. Pero hindi naman namumula yung mata mo kanina. Reviewin mo. Yung ilaw dito. Okay. Send ko sa'yo yung ilaw Kasi ang lakas. Namin, mag-iingat ka. Kailangan ka namin dito pare. Wala kaming content. Okay ako. Buti naman pare. Hindi, kasi syempre, medyo frustrating na rin kasi yung social media. Hindi, totoo yun men. Below the belt talaga yung sinabi niya John puta. Hindi naman niya kailangang ipamukha na na mas relevant siya sa'yo. Oo, kasi syempre wala na nga siyang TikTok
Wala na rin ba? Wala na. YouTube niya na lang natira. Tapos wala pang followers. Oo, walang Aangasan mo, pare. Kaya nga, sabi Kung ko ako nga kung ako, si Nico David, ako naman magla-live. Joke lang, pare. Diskarte mo yan. Hindi. Anuin ko lang. Tawag dito. Ang akin lang kasi, sana lang dun sa mga batang content creators na sumisikat, wag dadaan sa ulo nyo. Yun yung yun yung sinasabi ko kanina eh. Iba yung angas ng mga bago ngayon eh. Yung kala mo sila na yung second coming ni Panchito tsaka ni Dolphy. Bawal sitahin, no? Bawal sitahin, no? Oo, puta pare. Bawal sitahin. Pero mo nagnakaw ka ng buzzer, kahit nadala mo yun di soli mo. Kailangan mo may content yun. Diba? Or Kaya mag-sorry ka. Ay, sorry, nadala ko ha. Tapos yung sinabi niya na kaya daw siya nag-live para makuha yung attention. Puta, pwede mo namang ibalik yun eh. Exactly. Ang akin lang, nag-iintindihan ko naman na hindi ako perfectong content creator. Pero ang iniisip ko na lang, sana kung kunin na tayo kung may big Diyos man, sana lang maging positibo tayo na meron tayong na-contribute na maganda sa buhay ng ibang tao, na nakapagpasaya tayo, na nabago natin yung perspective nila, na naiwan natin ng 0.0001 better yung internet pag nawala na tayo. Yun lang. Alam mo ba't ka humina, pare? Dahil dyan, ang lakas mo sa mga issue, pare. Tapos bigla kang naging good boy, kaya hindi kasi pare, kasi ayoko na rin tol ng... Ayun pare, ikaw na yung nilalapitan pare, baka para sa'yo talaga. Gusto mo bang mamatay ako sa gigil? Kasi kanina talaga... Kanina namumula nga mata mo eh. Hindi kasi yung ilaw talaga. Pero yung ilaw, buti naman pare, at least alam na namin. Maraming salamat Dudes, tangina. Alam mo, ako ang lap trip ko talaga ngayon, ikaw at saka si Archer. Minsan kasi salamat pare. Yung chess si Archer, yung tinalo niya daw si Hikaru Nakamura. Minsan papatulan ko kasi tatawa ako. Tapos si coach na biyaherong coach ba yun? Biyaherong coach, Biyaherong coach yan, magagaling yan eh. Alam mo, napakaganda ng chess pare, puta. Sabi ko sa'yo, habang nakikinig ako, habang may ginagawa ako, nagche-chess ako lagi para yung utak ko hindi mabaliw. Pero legit saludo kami sa'yo, napatalino mo. Sana wag kang, eto lang pare, sana wag kang magkamali ng salita na bumalik sa'yo. Paano ibig sabihin? Halimbawa, kasi alam naman namin lahat na hinahamon mo si Bogart TV ng kasuhan, ayaw namin na ikaw pa yung mabaliktad pare. Kasi ganyan ang nangyari sa una mo eh. Yung kakasuhan niya, okay lang level ka na talaga. Hindi kasi alam ko naman yung justice system ng Pilipinas dito eh. Kung gusto niya akong kasuhan ng cyber libel, kahit ibigay ko pa yung address ko sa kanya, okay lang sa akin. Kahit sabay pa kami magfa-file sa... Sabagay, cyber libel, parang hindi naman nanalo ngayon eh, no? Alam ko lang na hindi kasi malicious yung intention ko. Alam ko na nagagalit ako for a reason. Alam ko na maraming nanonood na bata na nakikinig lang. Siguro, unjust vexation. Ito nga na good defense yun pare. Oo, alam mo yun, hindi galing yun na gusto kitang siraan. Gusto kong matuto ka, putang ina ka. Yun kumbaga yun yung naging mali mo nung time kila Jonah eh, no? Oo, di ba? At least ngayon, alam na namin. Pero yung kila Jonah naman kasi, alam mo, eto lang hindi ko naman, kahit papano si Makagago, nag-iba na si Makagago. Hindi na siya gago ngayon. Pansin Totoo mo? naman. 'Di ba miski si Jonah hindi na rin masyadong gago, 'di ba? Paminsan pag may pa-event, pero pag wala naman, tahimik na yung buhay nila. Hindi na sila actively naghahanap ng issue. Gets mo 'yon? Sana natutos yung mga tao doon. Ito yung isang siguro frustration ko talaga sa internet, na parang walang natuto doon sa nangyari sa amin. Na siguro kailangan ko ulit-ulitin sa bagong content creator na si Bogart. Alam mo yun, ayokong gawin. Totoo lang. Gusto ko tahimik lang nagsasalita lang ako, relax lang ako, hindi yung galit ako. Pero siguro, sabi mo nga, baka eto na talaga yon, di ba? Na kailangan natin gawin talaga. Pare, nahanap-hanap ko rin sa'yo yan eh. yung mga lumang kamatis nandun kanina, ang dami kanina. Ang dami, nandun din ako. Tapos ngayon, nire-watch lang namin pare, nire-watch namin. Sige. Basta gamitin mo lang yung content ko, dude. Walang problema. Sige men, i-spread natin yan pare. Thank you, tol. Thank you so much. Salamat sa oras mo pare. Ingat ka lagi. Okay. Sige, GG. Pare, nakapost yung kausap mo. Content na to pare.
Kahit mag-sorry si Bogart, kakasuhan pa rin yan. Sino magkakaso, pare? Yun ang tanong. Sino magkakaso? Sino magkakaso dyan? Di nabibigyan ng ano yan? Di nabibigyan ng Jollibee ng ano yan? Ng oras kasuhan niya. Unang-una, pare. Magbabacklash yun sa ano, sa Jollibee. Kasi isipin ng ibang tao, ay tayo na may maiuwi kang mali sa Jollibee. Kakasuhan ka na. What if pagtripan ka ng tropa mo, ilagay sa bag yung buzzer, yung baso, yung pinggan, yung mga plato, di ba? Eh di makakasuhan ka na. Eh di wala nang kakain sa Jollibee. Kaya hindi papansinin ng Jollibee yan. Nico David, walang ikakaso si Nico David dyan, pare. Kasi facts naman yung sinabi niya eh. Unang-una, nag-react naman talaga si Nico David sa mga content ng ibang content creators. Pangalawa, hindi naman ganun kataas na yung reach talaga ni Nico David, pare. Consider facts na yun eh. Hindi naman niya inimbento yun para siraan yung tao. Yun ang magiging problema dyan ni Bogart, pare. Kasi hindi siya tatantanan, tingin ko hindi siya tatantanan ni Nico David eh. Isa pa pala, pare, nakasuhan na to. Nalusutan niya, naipanalo niya lang kung naipanalo niya yung kaso. Tapos, kakasuhan siya ng same na kaso dun sa kaso na naipanalo niya. So, medyo manina sa kanya yun, pare. Alam niya na yung mga kailangan niyang lapitan. Pangalawa, ang daming resources niya ni Nico David, ang dami niya rin kakilala. May kakilala yan na abogado, sigurado na mas mura niya makukuha dahil sa connections niya. Oo nga, sa maling tao pa eh, no? Kahit ako, pare, ayoko makipagtalo kahit kanino, especially kila Nico David, pare. So ayun lang men. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga nagko-comment pati dyan. Pa-comment na rin sa comment section may gusto kayong sabihin. Maraming salamat and see you susunod na content. Paalam.